Nakakasuya po yung binigay nilang isang bote ng tubig. Pwede ko mong i-share yung picture ng pinadala nila. Napakagandang paper bag, isang sardinas, isang dalawang biskwit, napakanipis na tissue. Sa 12 hours na binyahe nila galing Yangon, yun lang yung laman ng paper bag. This is, emergency na to. Meron palang pinadala ang gobyerno, meron palang pondo, asan na? Hello mga kadonatics! I really hope and pray na itong video na to aabot ng thousands of views para naman makita sa buong mundo kung ano ang nangyayari ngayon sa mga OFWs natin sa Myanmar. Alam naman natin kung ano ang nangyari sa Myanmar, earthquake, at hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na lagay ng mga OFWs natin doon. Eto, isang OFW na ngayon andun pa rin, nagsalita na. Kudos to SMNI for interviewing her. But nakakalungkot, kung mapanood nyo itong video na to, nakakalungkot talaga mga kadonatics. Bakit? Ang tulong lang na umabot sa kanila galing sa gobyerno ng Pilipinas, alam nyo ano? Sardinas. What? At para makuha lang yun mga kadonatics, bumiyahe sila ng 7 hours if I'm not mistaken. Grabe, nakakapanglumo, nakakagalit talaga yung gobyerno ngayon. Habang bilyon-bilyon yung kinurakot. Natatandaan ko noon sa panahon ni Tatay Digong during pandemic, ang daming ayuda yung mga OFW sa buong mundo para lang maitawid yung crisis. Nagpadala pa ng aeroplano for repatriation. Ganon si Tatay Digong. Pero ngayon, nakakagalit talaga mga kadonatics. Kayo na lang ang humusga mga kadonatics kung mapakinggan nyo itong video na to. Panoorin natin yung video. So wala pa pong galing talaga dito sa Pilipinas na dagdag na tulong para po sa embahada natin dyan sa dyan sa Myanmar? Wala po. Wala. Tumawag ako kanina sa isa kong kaibigan na siya yung tumalon sa 7th floor ng Sky Villa, ginapang niya. Sabi niya, ate, naipag-iwanan na ba kami dito? Kamusta na? Ano nang balita? The day before the incident po, it was a national holiday. So, Thursday, it was a national holiday. So we were all actually saying na, uy, sana holiday na rin ngayon, no? Sana dinerecho na nila. Not knowing that it actually saved our lives, at least for us. So we're still grateful na may pasok kami that day kasi not knowing that at 12:50 a.m. ay magkakalindol na po pala. And it was an earthquake like no other. I never experienced, I have experienced earthquake po from the Philippines, dito din sa Myanmar last like 2022, but not like this. This was a miracle. I am grateful that the Lord had saved me, and this is another life for me. So on an instant, everything like hindi ko na po, there was rumbling and then shaking, things falling down. You can't really think of a lot of things during that time, but you can only think of you have to evacuate the vicinity of the building para mailabas mo lahat ng mga bata. Because you have to, as a teacher, you have to take them out. That's your responsibility. Actually po, yung mag-asawa po, si Edsel tsaka si Alexis, they live the floor under my unit. I live on 105. The couple they live under my unit po. So, I know them by name, but I don't know them personally po. Actually po ngayon, kung pag-uusapan po natin yung funds na sinasabi nila, hanggang ngayon po, wala pa pong natatanggap ang aming mga kabayan dito. They have improved it. At least they have improved for relocation, but then they have to relocate at their own convenient time. Pero po, marami po sa mga kabayan natin no, walang passport, ni walang pera. Mga kaibigan ko po, hindi ko po sila kayang pangalanan ngayon, pero they have nothing left. So ang mga kawani po ng gobyerno, they want these people to have police clearance, police report, and so that they can travel. Kasi nga po, they don't have their passports. However, most of our kabayans requested
if it's possible to expedite these documents, because if they're gonna take get police clearance, they're gonna take all these documents required. They said it has to be in Mandalay. So the thing is, Mandalay has crumbled down. So these people, the police or anyone in the government, from the local government, could not provide these documents because they're busy as well doing their things for their people. So our kabayans are requesting if our government, if our embassy can actually expedite these papers for them to actually leave. But the answer was, oh, it's influence meddling. So the thing is, if the other embassies, I can't name them, but the other embassies were able to do this for their people, how come can we not do this? This is ano po, emergency na to. Yung mga kaibigan ko po, wala silang documents. They want to be in Yangon, but they can't. Of all the people, I don't even want to do this interview, but to speak for my friends, I am doing this. Sasabihin ko po sa inyo, marami po akong kaibigan na nagmamahal sa akin. Ilang taon na po akong OFW, and I have made friends all over the world, and they are sending me support because I've lost everything, like I said. So they knew what had happened in Myanmar, so they're sending me support. And yung kasamahan ko pong may hypertension, may high blood, siya rin yung bread and butter ng pamilya nila. She even shelled out money. We shelled out money to check on our fellow kabayans. And actually po, ayun nga sabi ko, nakakasuya po yung binigay nilang isang bote ng tubig. Pwede ko mo i-share yung picture ng pinadala nila. Napakagandang paper bag. Isang sardinas. Isang magic, dalawang biskwit. Apakanipis na tissue. Sa 12 hours na binyahe nila galing Yangon, yun lang yung laman ng paper bag. Which is, kami, ng kasamahan ko, salamat po ako sa mga nag-donate na kaibigan ko. We were able to buy a lot of things. I don't want to share this but I want to increase awareness to the people. There's a lot of mosquito. You might not die from earthquake, but you might die from dengue fever, malaria, or whatever. There's lack in clean water already. So there's just so many things. Vitamins we have provided for them. I couldn't even imagine. It's just the grace of God that I can still be able to sell out after all that had happened to me as well. According po, I have an informant, a very trusted friend. And this friend is also actually the friend of a family member of one of the ng pamilya ng isa sa mga nawawala dito po. So my informant just informed me that actually po I hope and pray that if they will relay an information and disclose something, and if they're trying to console the family, just say what is happening here. Kasi po, yung nandito ngayon, ang hinahanap po nating mga Pilipino ay nasa Sky Villa, nasa Mandalay. So if you have told that the family that the rescue team, the rescue operation team of the Philippine government is in Mandalay, no, they're not in Mandalay. Well, they would process things for us, expedite. We have to pay for our documents. That's also one thing. Kasi po, most of my friends have asked, are we still going to pay for this? For the expedition of expediting our documents? What's going to happen? And everything was baseless answers. Indefinite answers. So, and in times like this, the only person or the only people we can rely on is each other. Fellow kabayans lang po, we are the ones just relying on each other. Pak na gobyerno. Actually po, yung question kanina ni Sir, tungkol dun sa mga nawawala, actually po, kilala po din ng mga kawani ng ating pamahalaan, yung informant ko. Like I said po, wala po kaming tulog, sir. Every time may aftershock. Alam niyo po yung nakatingin ka lagi sa ceiling because there's aftershock, lalabas na naman kayo. So we're hypervigilant. We don't even have sleep. But it's just a supernatural strength that
that God gave me and my friends to just even one of my friends, like she's an expat, she's Indonesian, but she also helped packing this. She has 2 children, but she left her children to help me pack for our kabayans. Kaya nga po sabi ko nung isang araw in-interview po ako sa isa ding national TV. But then I was so pissed off because they have deleted the video. They have interviewed me. I don't think they liked what I said and what I'm saying right now. And they have erased everything. It's on my page. At salamat na lang sa friend ko na dinokumento niya at binidyo niya yung video na yon. Wala. Tumawag ako kanina sa isa kong kaibigan na siya yung tumalon sa 7th floor ng Sky Villa. Ginapang niya. Sabi niya, ate, naipag-iwanan na ba kami dito? Kamusta na? Ano nang balita? Hindi po ako pwedeng magsalita tungkol sa dito. Pero yun po, bilang Pilipino at bilang kung ano man po ang sinasabi ng ating pamahalaan, sana po ay i-follow up nila. At iba po kasi yung salita yung mga sinasabi nila sa nangyayari dito. So sana po mangyari yung mga sinasabi nila. So nakamonitor kayo, ma'am, sa mga balitang lumalabas po dito sa Pilipinas at kayo mismo ang makapagsasabi na hindi yan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino dyan sa Myanmar? Opo, sir. Truly. Kaya nga po, tinitingnan po namin yung balita araw-araw. Ano nang nangyayari? Meron palang pinadala ang gobyerno, meron palang pondo asan na. Kailangan nilang isuportahan ang mga pamilya nila. At the end of the day po, pamilya pa rin ang iniisip nila. They're risking their lives to provide for the needs of their families. So, I don't know if they're thinking of safety. At this point, they can't even still think of themselves, but they're still thinking of how can they provide for their families. Ma'am, huli na lang po. Dito po sa Pilipinas ay election season at meron po ng mga programa ang administrasyon para po sa mga overseas Filipino workers. Itinuturing po kayong bagong bayani. Pero sa mga nangyayari po ngayon, ma'am, sa Myanmar, ano po ang mensahe ninyo, ma'am, at panawagan ninyo sa Administrasyong Marcos Jr.? Actually, maybe this is more on the Filipino people. I hope it's not about just who's famous, on who's new clout, who are you going to put on the in the government? Service to the Filipino people. This is not service. Please, I hope maging matalino po tayo sa pagpili kung sino man ang ilalagay natin. Hindi dahil sa sikat sila or kung ano man, pero those who are capable. Ito po, sinasabi ko last time. Kung meron po tayong, sa pagtatrabaho po natin, we are looking for NBI clearance. How come we are allowing, as a COMELEC office, I'm calling out po, I'm trying to call this out. If we are trying to ask for NBI clearance, police records, to those who are trying to look for jobs, day-to-day jobs, blue-collar jobs, whatever that is, why don't we, those people with hits on NBI, they have police, they have character, marami po silang, kaso, why are we still putting them? And why are we still voting for them? And that, I really hope we become smart people to choose who will be ruling or leading our country. So yun lang po yung panawagan ko. And to our government, I really pray that you will always speak the truth. Because it's sana po katotohanan, and let's not just leave. Let your words do the talking. Yun lang po ang masasabi ko. That was so sad. Really, really sad. Knowing na ewan ko kung may ginawa yung government ngayon. From the mainstream media, sinasabi nila na may ipinadala na mga rescuers. Pero she just said na walang mga rescuers sa Mandalay. Tulong, pero wala silang
Ano yung tulong yung 1 bottle of water and sardines, biscuit? What the? Everything turns into feeble. So ngayon, nangangailangan sila ng tulong, like really, not just emotionally or moral support, but financially. Pero ewan ko kung may ginawa yung government ngayon. Mabuti pa tong mga OFWs natin kasi nag-hand out of tulong pa sila. So I think wala na tayong mapapala sa government ngayon. And tama yung sinabi niya na if we are looking for a job, kahit gaano pa yan kaliit na job, kahit dishwasher pa yan, you still have to provide for NBI clearance and police clearance. How come na pinapayagan tong mga convicted criminals, ex-convict na nasa pwesto ngayon, binoboto natin? How come pinapayagan to ng gobyerno, ng CAMELEC? What about their police clearance? What about their NBIs? Of course, may record yan sila. Kasi hinahanapan yung mga ordinary citizens. Kasi pag may record ka nun, automatic denied ka sa trabaho, hindi ka na makakuha. Pero ito, what the heck, naghari-harian pa. It's just so sad na they were being left out. I just hope and pray na dadami ang makapanood nito at makapagbigay ng tulong sa nangyari sa Myanmar kasi they really need our help, badly needed. And for all OFWs, please be safe. Bye-bye.